itong low pressure area na ating minomonitor ay nasa layong 850 kilometers east ng extreme northern Luzon. Ito po yung ika-siyam na LPA ngayong buwan ng Agosto. Ito po yung pinapakita ng 0, 8, and I. Yung 8 po ay nagre-represent sa August at yung I naman po ay yung anong number. So, ika-siyam na po ito. At naka-medium chance pa rin po itong low pressure area na ito. Ibig pong sabihin, sa susunod na 24 oras, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging isang ganap na bagyo. Pero, beyond that period, ay mas tataas na yung tsansa na ito ay maging isang ganap na bagyo. So, within the next 24 hours, posible po, malaking posibilidad na maging from medium ay tataas na po natin ito sa high. And kapag naka-high na po ito, sa susunod na 24 oras nun, ay magiging bagyo na po itong low pressure area na minomonitor natin na tatawagin po nating Pilandok. Bukod po dito sa LPA na to, na kung saan ay hindi pa ganun kalaki yung impluensya dahil hindi pa po nito, hindi pa pronounce yung paghila niya sa habagat. Ang main na nakaka-apekto pa rin po sa atin ay itong hanging habagat na nagdadala ng kaulapan dito sa Ilocos Region, ganun din sa Cordillera Administrative Region, Central Luzon, ganun din po dito sa Metro Manila, kaya maulap pa rin po at nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan, Cavite, Batangas, ganun din sa Occidental Mindoro, Palawan at Western section ng Visayas. Ibig po sabihin nito ay yung mga kaulapan na yan ay magko-contribute pa rin po sa tsansa ng mga pag-ulan ngayong hapon.